Ayan pala. Okay. Good morning ulit. Tayo po ay karakarakang dadako ng mga kapatid sa ating Bible study. At ang akin pong inihandang lesson sa umagang ito ay ayan po. The story of Naaman, a lesson on humility and obedience. Ito po ay, alam na ninyo, yung istorya ni Naaman. At ito po ay ating mababasa sa 2 Kings chapter 5, verse 1 to 19. The reason why I choose this Bible study lesson for this morning, pagpauman ninyo po mga kapatid na hindi ko muna ipagpapatuloy yung ating serye sa Genesis. At ito po ang napili ko kasi po nung last Sunday, we did a baptism. Meron po tayong binautismuhan na kapatid, si Andre. And naisip ko po na this lesson is fitting and very much related doon po sa ating ginawang bautismo, sinagawang bautismo ng linggo. Ito pong istorya ni Naaman. And we will relate the baptism, water baptism, doon po sa istorya ni Naaman by and by. So, kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan po ninyo akong puntahan yon kung nasa 2 Kings chapter 5. Ilan na lamang po yatang nagdadala sa atin ng Bible. Well, anyway, meron naman yata kayong Bible sa inyong mga cellphone. Pakibuksan nyo na lamang po. No? So, ito pong ating pag-aaral mga kapatid. No? Makikita po natin dito, and I said, we will relate the healing of Naaman. No? We will relate the healing of Naaman to the baptism in the New Testament. Yung mga wala naman pong Bible, naka-plus po dito yung ating chapter and verse na babasahin. So ito po yung ating sinasabi ko nga po mga kapatid, that we can relate the story of Naaman's healing to the baptism for the salvation of our souls. So atin po titingnan. In 2 Kings chapter 5, ito po. Ang sabi po dyan, Naaman, the commander of the army of the king of Aram. Sa ibang translation po, Syria. Ito po yung Aram. Present day Syria. No? At sa panahon po ni Prophet Elisha, yan po yung namamayagpag na, or should I say, yan po yung sumasakop diyan sa area niya ng Syria. No? So Aram or Syria in other Bible translations. So, ito pong si Naaman ay mataas ang katungkulan. Pero inyo commander ka ng army of Syria. And he was a great man and in high favor with his master because by him, the Lord had given victory to Aram. Ito po ay nagpapakita din na ang Diyos ay kinakasangkapan niya ang mga nasyon to fulfill His plan of redemption. Gagaya po ng nabanggit ko doon po sa ating pag-aaral on the plan of God. Now, sabi po dito sa talata, ito daw si Naaman ay a mighty warrior but he suffered from leprosy. Ketong. Alam naman po ninyo mga kapatid, kapag meron kang sakit na ketong, i-isolate ka. No? Meron po pinupunta si Brother JR dati sa Tala na kung saan doon po iniipon yung mga taong may ketong. Tala, leprosaryo.
At ang epekto po nitong keto na to kapag ito po ay walang gamot sa panahon nila noon at maging sa panahon natin ngayon. O pwede mo lang tawag dito, ma makontrol. Pero yung totally na magamot, parang wala pa pong na-discover na gamot. At ang epekto po niyan, yung mga nadideform, yung hindi lang mga daliri, kundi pati mukha, katawan. Matindi po yan. Sa bansang Israel po, kapag ka may ketong ka, doon ka sa labas ng bayan. You are not allowed to mingle or to associate. Kasi nakakahawa po yan. Isolated ka. Kaya ito po si Naaman, although he was meron siyang ketong. And let us proceed. So, nangyari na nung itong kingdom ng Syria or Aram ay sumakop dito sa bansang Israel. Sabi po diyan, in one of the raids, they have taken a young girl captive from the land of Israel. So, dinala siya doon from Israel, dinala siya sa Aram. And that girl served Naaman's wife. Naging alipin siya nung asawa ni Naaman. At sinabi nitong batang babaeng ito na merong propeta sa Israel na makapagpapagaling doon sa sakit ni Naaman. If only my Lord were with the prophet who is in Samaria, ito po yung Samaria, he would cure him of his leprosy. Kung kaya, sa next verse, verse 4, pinuntahan ni Naaman ngayon yung hari. At sinabi niya na merong pwedeng magpagaling sa akin. Kaya sabi po ng hari in verse 5, yumaon ka, puntahan mo. No? And may dala-dala siyang mga handog at meron din siyang dalang sulat mula sa hari ng Syria para iabot sa hari ng Israel. At ang nakapalagay po doon sa sulat, Second Kings. Chapter. Ito ko pong bilisan mga kapatid. Pagkat yan po ay nasa verse 6. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo si Naaman, na aking lingkod sa iyo, upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong. Notice mga kapatid, yung sulat from the king of Syria to the king of Israel, ang nakalagay doon sa sulat, upang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Hindi naman yung hari ang magpapagaling, kundi yung propeta. Kaya ang reaction po nung hari, nung kanyang nabasa, when the king of Israel read the letter, kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsuko sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong? Sabi niya, Diyos ba ako na o pwedeng magpagaling dito sa kitongin na to? Sabi pa niya, just look and see how this king is trying to pick up quarrel with me. Gusto yatang maghanap ng away itong hari ng Syria. Oh? And it was so, sabi sa verse 8, nang marinig ni Elisha, ito po yung pumalit kay Elijah. Ito po yung protege ni Elijah. Elijah the prophet, nung siya po ay kinuha ng Diyos. Hindi po ito namatay si prophet Elijah. Kung inyo pong babasahin yung kasaysayan. He was picked up by the chariot of God and he disappeared into the sky. Ang iniwan po niya na kapalit niya ay ito si prophet Elisha. And this prophet performed many miracles, mga kapatid. And sabi niya, nung kanyang narinig, sabi niya,
bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang maalaman na may isang propeta sa Israel. So sinabi ni Prophet Elisha sa hari, ano siya ng messenger, papuntahin mo siya dito para malaman niya na mayroong propeta sa Israel na makapagpapagaling sa kanya. And so, sa verse 9, pumunta nga ito si Naaman doon sa bahay ni Elisha. So, pagdating po nila doon, hindi sila hinarap ni Prophet Elisha. Instead, the prophet sent a messenger. And the messenger just gave instruction. Ito po ang instruction ng messenger. Go wash in the Jordan River 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. Yun lang po ang ang instruction. Ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. So, first observation, Elisha did not talk to Naaman face to face. And then, he just instructed Naaman through his messenger na maligo sa Jordan River ng 7 times. Kaya po ito si Naaman nagalit. Nagalit po, mga kapatid. Ito po yung kanyang naging response. No? Nagalit siya. Ngunit si Naaman ay nag-inip at umalis. At nagsabi, narito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako. At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang keto. Ito po yung tinatawag natin na expectation versus reality. Ang expectation po ni Naaman, mga kapatid, siyempre, commander siya ng Syrian army. Pagdating niya doon, nakasakay pa yan sa kabayo, no? Pagdating niya sa tapat ng bahay ni Prophet Elisha, ilalabas yung propeta at he will pay his respect to him and ura-urada on the spot, mananalangin sa Diyos at he will heal him on the spot. Diba ganun ang pride ng tao eh. Kapag ka mataas ang katungkulan mo, aba, dapat ikaw ang humarap sa akin, no? Diba? Ganun ang, ikaw may kailangan, ikaw ang humarap, dito siya may kailangan eh. No? So, this Naaman thought na he is above everybody else. So, human nature. Kaya siya nagalit eh. Ang expectation niya, bibigyan siya ng special treatment. Because ang katungkulan niya, he is a commander in Syria. So ituloy po natin. Ang sunod niyang sinabi, are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus? Hindi ba ang Abana at ang Parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapagliligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-init. Galit na galit po siya. Bakit? Kung yun palang instruction mo sa akin na maligo, bakit yan pa sa Jordan? Ang dumi niyang Jordan River na yan. Hindi clear ang tubig dyan. Tihamak na mas maganda yung mga river namin sa Damascus, yung Parpar at saka si Abana. At bakit 7 times? Siguro yun ang pumasok sa isip niya, mga kapatid. Di ba pwedeng isang beses lang akong maligo? Bakit 7 beses? Diba? Siguro inisip yan, bakit? Parang pinagluloko na ako nitong na ito, propeta na ito. No? Una, hindi ako hinarap. Tapos hindi, yung expectation niya na siya ay pagagalingin on the spot through prayer and siguro laying of the hands of the prophet, hindi yun ang nangyari.
Hindi siya hinarap, tapos ang instruction sa kanya parang ridiculous. No? So Naaman thought that the instructions of the prophet were ridiculous. Nakakaloko. Diba? Eh, if I can relate that to the process of conversion, mga kapatid. May mga taong ganyan po. Sasabihin, bakit ako maniniwala sa iyo? Eh, mas mataas ang pinag-aralan ko. Di ba? So, tuloy po natin. Ito po. The next verse, sabi po, eh di umalis sila. Galit na galit si Naaman. But then, the servants approached and said to him, Father, sabi po sa Tagalog. At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Kaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Sabi ng kanyang mga servants, kung merong ipagagawa sa iyo mahirap, hindi mo ba gagawin? Eh ito napakasimple. Diba? Pupunta ka lang sa ilog Jordan, maliligo ka ng 7 times, napakasimpleng gawin. And good thing mga kapatid, nakinig itong si Naaman. So, just an observation mga kapatid. Kasi human nature nga na meron tayong pride. Yung pride natin sometimes gets in the way of our salvation or of our betterment. Kagaya po nito. Buti nakinig siya. Kasi kung ang tao, pairalin niya yung kanyang pride, hindi siya makikinig doon. Bakit? Sino ka ba? No? Mas magaling ako kaysa sa iyo. Mas marami akong alam. We need to hear sometimes, we need to hear and heed to the voice of reason. Even if it comes from someone or somebody who we think is less educated and socially lower in status than we are. May mga naririnig po ako noon na ano yun, kaya yung preacher namin sa Tiyasan, ay mga pinapangaralan siya ng mga professionals. Ang sabi sa kanya daw eh, bakit ako makikinig sa iyo? Eh hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral. Mas mataas, di hamak ang aking pinag-aralan. Professional lang. Bakit ako makikinig sa iyo? Bakit ako magpapabautis mo dyan? Eh, ang dumi-dumi ng tubig dyan. Dito po natin makikita mga kapatid. Wala naman ang power sa tubig eh. The power is not in the water. The power is not in the baptizer. The power is not in the activity. But the power is in the blood of Jesus, in the death of Jesus. Yung magpasakop ka, no? Gaya po nito sa ano niya, sa kwento ni Naaman. So ang nangyari, they went down to the Jordan River and Naaman obeyed the instruction. He immersed himself 7 times. O, hindi na siya nagtanong mga kapatid. Hindi na siya nag-hesitate. Pumaroon sila sa Ilog Jordan, he dipped himself or he washed himself 7 times. And his flesh was restored like the flesh of a young goat. Pansinin po ninyo itong nakalagay dito. He washed himself 7 times in the Jordan according to the word of the man of God. Yung instruction galing sa propeta. Eh, ang salita na galing sa propeta ay salita ng Diyos. We can prove that.
with many verses in the Bible. So, ayan pong nangyari. Ayan po, nagkakasayahan sila kasi na-restore na yung kanyang flesh. Nawala yung kanyang keto. So, Naaman obeyed the instruction from God's prophet and he was. And from this story, we can learn, a lesson on humility and obedience. Bakit po? Kung hindi siya nagpakumbaba, if he did not humble himself and obey the words of the prophet, hindi siya mapapagaling. And let's go back, mga kapatid, doon po sa ating kanina picture. Yung sinasabi po natin na parallel or similarity. Ito po si Naaman, ito naman po yung pagbabautismo sa tubig as commanded in the New Testament. So, si Naaman, he was stricken with leprosy, and when he humbled himself and he received the word of the prophet, he obeyed by washing 7 times in the Jordan River, and he was healed of his leprosy. In the same way, mga kapatid, na ang isang makasalanan o isang hindi mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, that person, ang sakit po niyan, hindi po yan, wala pong sakit na physical. Ang sakit po niyan spiritual. And mind you, hindi lang sakit, kundi patay. Spiritually dead. But, sinner or unbeliever, if he humbles himself and obey the commandments of the Lord by believing in the gospel and by being baptized in water, he will be saved. His sins will be forgiven. Kapag ang tao po nagpakumbaba, tinanggap yung ebanghelyo, yung mabuting balita, na siya ay maliligtas sa kanyang pananalig kay Kristo at siya ay magpapasakop sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig, siya po ay maliligtas. No? Yan po ay ating mababasa. 2 last verses. Mark 16 chapter Mark chapter 16 verse 15 to 16. Ang sabi po, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. And also in Acts 2:38, wherein the Apostle Peter said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, which is salvation of your sins. So yun po mga kapatid, nakita po natin yung pagkakapareho. Maybe in future studies, actually, meron na naitugtong akong mga slides tungkol dyan. We can show yung process of salvation. But, yun nga mga kapatid, dito sa kwento ni Naaman, makikita natin yung importance ng pagpapakumbaba ng tao sa panukala ng Diyos. Kung ang tao po, whatever his status in life, whatever his social standing, kung ang tao po magpapasakop
sa plano o panukala ng Diyos ng pagliligtas at siya po ay maging masunurin sa mga utos, siya po ay maliligtas. Kung paanong napagaling si Naaman sa kanyang ketong, ang taong makasalanan, ang taong unregenerate, ito po ay mapapagaling, maliligtas sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Meron po bang katanungan? I hope wala po. Yan po. Idagdag ni Brother Nelson, not by faith alone. Kasi po yung mga naniniwala sa salvation by faith alone, ang sabi po nila, manalig ka lang, ligtas ka na eh. Pero ang sabi po sa banal na kasulatan, sino ang manalig at mabautismuhan, paliligtas. Mangagsisi at mga bautismo para sa ikaliligtas. Tayo po, maraming salamat po sa inyong panginig. Tayo po ay dadamo sa ating susunod na bahagi na ating pagsamba. At ewan ko po kung sino ang mag-over na lang. Maraming salamat po sa inyong panginig.